Ebanghelyo ngayong araw. Habang may mga nag-uusap kung paanong ang templo ay pinalamutian ng mga mamahaling bato at mga handog na panata, sinabi ni Jesus, "Lahat ng nakikita mo rito, darating ang mga araw na wala nang matitira isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." Pagkatapos ay tinanong nila siya, "Guro, kailan ito mangyayari? At anong tanda ang magkakaroon kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay malapit ng mangyari?" Sagot niya, "Tiyakin na huwag kayong malinlang, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako siya,' at dumating na ang oras. Huwag mo silang sundan. Kapag nakarinig ka ng mga digmaan at pag-aalsa, huwag kang matakot. Dahil kailangan munang mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi ito kaagad ang wakas." Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ang bansa ay magsisitindig laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagwat mga lugar. At ang mga kakilakilabot na tanawin at makapangyarihang mga tanda ay magmumula sa langit." Pagninilay. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya at pagiging mapagmatyag sa mga pagbabago sa ating paligid. Sa kabila ng ganda at yaman ng templo, ipinakita ni Jesus na ang mga material na bagay ay pansamantala lamang. Ang mga bagay na itinuturing na mahalaga ng mga tao ay hindi titindig sa harap ng mga darating na pagsubok at sakripisyo. Ang mensahe ni Jesus ay nag-udyok sa atin na huwag masyadong umasa sa mga bagay na nakikita at nahahawakan. Sa halip, dapat tayong tumutok sa mga bagay na walang hanggan, ang ating relasyon sa Diyos at ang ating pananampalataya. Ang mga darating na pagsubok, gaya ng digmaan, lindol at mga salot, ay bahagi ng ating buhay at hindi natin maiiwasan. Ngunit, sa kabila ng mga ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na huwag matakot at huwag sumunod sa mga maling guro na nag-aalok ng maling pag-asa. Ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa katotohanan ng Diyos at hindi sa mga pangako ng tao. Sa mga panahong puno ng takot at kawalang katiyakan, ang pag-asa at kapayapaan ay matatagpuan sa ating pagtitiwala sa Diyos. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinuturuan tayong maging matatag sa kabila ng mga pagsubok at maging handa sa mga pagbabago. Ang buhay ay puno ng hindi tiyak, ngunit sa ating pananampalataya, makikita natin ang liwanag sa gitna ng dilim.